Araw na mayayari sa ito natin sa ating pagkalo. At alam niyo po, kapatid, mind you, dapat yung natin yung pagtitig po, talagang binibigyan natin yan ng nakalagang importansya. Sa pagkano po yung pagpapala sa atin, hindi lang po brothers and sisters, no? Sa ating pong kaibigan, hindi lang kayo siya, hindi sa mostly sa ating pong spiritual na paglaman. Sabihin niyo nga po, yung salitang basic Christian maturity. Sabi ko po, di ba, huwag nagdadagdagan ng IM. So, nandito po tayo para mag-mature, hindi para magiging mature at magka-fracture. Sabi natin, basic Christian maturity. Tingnan natin sandali. What is BCM all about? Sabi dito, nakamahal, Christian maturity is a goal for Christians to strive towards and involves a process of constant growth. It characterized by a desire, sabi natin, by a desire to imitate Christ and to live out His love and character in one's words, actions, and dispositions. Sa madalit sabi ng kapatid ko minamahal, ang pagiging ganap sa pananampalataya ng Kristiyano ay isang layunin na dapat natin pagsikapan lahat ng narito bilang mga career partners, so to speak, bilang mga Kristiyano. At ito isang proseso ng patuloy na paglago. Sabi natin, patuloy na paglago. Yung mga halaman, yung mga pananim, hindi lang yan na one time. Every day sila hindi para lago. Kaya sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone. Bakit? Sa pagdating Kristiyano pamumuhay, ilan ang lumalago kapag tayo ay babag. When we are soaked in the Word of God. Hindi po kayo kumalakpak. Yung palakpak na may kasamang sigaw, yes. Amen po ba? At ito isang proseso. Now, when we talk about proseso, it doesn't mean magic. Pag sinabi natin process, bakit naman, yan po ay tuloy. Pinasimulan natin sa tinatawag natin, brothers and sisters, yung CLSS, which simply means Catholic Life in the Spirit Seminar. Pinag-usapan natin in the first part, yung pong paglakad sa buhay spiritual. Amen? Sa Espiritu ng Panginoon. Now, nag-step tayo forward, one step forward, at ang pinag-usapan naman natin ngayon, ay kung paano tayo naglalago sa ating pamumuhay Kristiyano. Sapagkat hindi pwede tayo po, di ba, wala tayong nakita natin ng anak na infant, then 15 years old na po, nakadaya pa rin siya. At dumidede pa rin. Sabihin sa katabi mo, walang gano'n. Amen po ba? So, brothers and sisters, mga kapatid minamahal, ang sabi dito, brothers and sisters, in other words, sabi natin, panimulang batayan. Yung mga hindi sumasagot, may araw din kayo, ha? Sabi natin, panimulang batayan. Sa pagiging malago, ganap, sa pananampalataya Kristiyano. And I quote Ephesians chapter 4, verse 13. It says like this, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Sabihin niyo po yun, yung right word, yung exact word, mature. So basic Christian maturity, in other words, mature. Hindi po mature, mature. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling sabi, nakakapatid, kung di ko kukulod ko ito, wala tayong ibang layo ni brothers and sisters sa ating paglakad pamumuhay Kristiyano, kundi yung tayo po'y maging kamukha ni Kristo. At sa kalaunan ay maging katulad ni Kristo. Sapagkat ang sabi ng 1 John, brothers and sisters, in this world, we are all like Christ. Sa sanlibutan ito, brothers and sisters, tayong lahat, lalaki ng babae, lahat ng sumampalataya na karating kay Kristo, sila po ay namumuhay katulad ni Jesus. Living like Jesus. Nakalimutan niyo magsabi ng amen. Maganda po yung dialogue kaysa monologue. Amen? Maganda yung conversation. Kasi hindi ko malaman kung nasaan na tayo. Dapat pag nandito kayo, enjoy, nakangipin. Diba? Dapat yung dating niyo po talagang super blessed. Sobrang tahimik niyo po kasi. Amen? Talagang formal na formal. Sige po, palakpak tayo sa kayo. Sabi natin, lust of the flesh. Now, sabi dito, brothers and sisters, it is a sinful lust, sabi ko, or yung lust of the flesh is a sinful lust.
is an overpowering, no? Sinful lust is an overpowering desire for what or for that which God has forbidden. So ito po'y sumasalungat, mga kapatid ko minamahal. Doon po sa, ikinig po ba kayo? Amen? Ito po'y sumasalungat, brothers and sisters, laban sa kalooban ng Diyos. Sa 1 John chapter 2, verse 15 to 16, kanina dilaanan ng brother nato. Ano mang bagay po, brothers and sisters, mga kapatid ko minamahal, yung mga bagay na inibig ng tao na nasa sanlibutan, yung pita ng laman, ikinig po ba kayo? The pride of life, ayun sila, the lust of the flesh. Kikinig mo ba kayo? Yung mga bagay-bagay niya, sabi dito, brothers and sisters, ituloy mo na natin. No? In 1 John 2:15 hanggang 16, mentions 3 types of the lust, yung tatlong uri ng pita, that lead us into greater sin. Grabe, ito palang tatlong bagay na ito, inaakay tayo nito sa malalim na pagkakasala. At ang sabi dito, brothers and sisters, do not love the world or anything in the world. Sapagkat we Christians are belongs to the Lord and not to the world. Sabihin sa katabi mo, para kay Kristo ka. Para kay Kristo ka. Hindi ka para kay Christopher. Hindi ka para kay Christina. Para kay Kristo ka. Para sa Diyos ka. If anyone loves the world, love of the Father is not in them. For everything in the world, sabi nito, no? Sapagkat anumang bagay, verse 6, nasa salibutan nito, katulad ng the lust of the flesh, the lust of the eyes, kita ng laman, kita ng mga mata, verse and sisters, at maging sinasabi nito, pride of life. No? Ikinig mo ba kayo? Yung kataasan ng kalooban. Amen? Comes not from the Father. So yung mga bagay na aking binanggit, verse and sisters, tingin po kayo sa akin, yung mga bagay po na ating binanggit, brothers and sisters, ito pong mga bagay na ito, mga kapatid na mahal. Amen po ba? Ay mga bagay na kung saan naglalayo sa atin sa Diyos. Amen po. So brothers and sisters, mga kapatid na mahal, kaya nasabi ko, no, ang pagnanasa ng mga mata, brothers and sisters, katulad yan, diba? Ang pagnanasa ng laman, so to speak, brothers and sisters, yung mga bagay na yun, mga kapatid na mahal. Okay. Yan. Iyan yung mga bagay, brothers and sisters, na lumalaban sa labag sa kalooban ng Diyos. Now, gusto ko kasi i-simplify yung message nito kasi medyo mahaba. Ayun, paksa. Ayun sila. So medyo, may nag-cross sa mind ko na word, medyo tumalon. Yan. Palakpakan natin sa mandali ang Panginoon. Yan. So brothers and sisters, tandaan natin ang kalaban ng Kristyano, nakarinig na mahal, no? Una, yung mundo. Diba? Kasama na dyan yung kita ng laman. And when we talk about the lust of the flesh, involved yung mga ating sarili. Kaya nga, there is yung mga pangangaral na sinasabi ng mga ibang mangaral, ang kalaban natin, diba? Mga komunismo, kaya ganito ba kayo? Mga satanismo. Pero sa totoo lang, no, ang pinakamahigpit natin kalaban ay yung tayo mismo. Sabi mo, ang mahigpit mong kalaban, yung sarili mo mismo. Ikaw mismo. Kaya pag masuwi ka pa, matari ka pa, pangit ka ugali mo, marami ka pang anunsin kasama. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Galatians 5, 19 to 21 states the lust of the flesh, such as, so ibig sabihin, sabi, yung sulat ni Apostol Pablo sa Galatia, sa kabanata 5, sa talata 11 hanggang 21 ay nagsasaad. Binabanggit dito partikular yung mga gawa ng laman. Sabi natin mga gawa ng laman. Ano po yan, brothers and sisters, mga kapatid ng amal. Sabi dito sa New International Version, the acts of the flesh are obvious. Sabi natin obvious. Hindi may tatago, halata. Kitang-kita. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery. Adultery and witchcraft. Hatred. Sabihan ko niyo, kapag maganda, sabihin natin, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions. Diba? Sabihin natin, envy, drunkenness, urges, and the like. At ano sinasabi ng Apostol Pablo? Ang mga gumagawa ng mga bagay na ito ay pawang hindi tatanggapin sa karya ng langit. Na para ma-appreciate natin yung sinasabi ko, sa Tagalog, hindi ka pong pagkabanggit, hindi may kakaila, sabihin nyo, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalasuhan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang,
pagkabuo, pag-away-away, ayan. Kapag ang tao po'y lumalago na verse 6, dapat ang away na mabawasan, lalo na kung tayo po'y mga magagawa ng Panginoon. Tandaan niyo pa, we are on what we call basic Christian maturity. Eh, minsan nakakalungkot isipin, konting saging lang, nagtatampo na. Eh, hindi mo ba kayo? Dapat pag tayo ay nasa Panginoon na, lalo na ng mga magagawa, ina-address sa inyo, hindi tayo masyado matampuhin. Hindi tayo tatagal sa pagbuhay. Sa isang leader, dapat lagi kang nagmasaktan kasi buhay-buhay. Ang isang leader, dapat lagi kang masaktan at lagi kang magpahal at magpahal. Ayan ang tugang. So ano pa yan? Sinasabi niya, verse 6, pagsama sa Diyos, ang pagkukulang, pagkakuot, yun, pag-away-away, pagsiselos, di ba? Bakit siya? Bakit ganito? Di ba? Pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, oh, tama yung ginawa mo. Dapat yan, sinabunutan mo kaya eh. Gusto mo, sa ibang araw, punta natin. Are you listening? Wala ka ba sa pagkasaya, iba pagtulad nito. Now, brothers and sisters, no, may rin po ko sa inyong naisibahagi. Kasi at the age of 1996, ako po ay pabalik-balik na po sa probinsya. Nakapunta na po ako ng Bunlon, 6 months. Nakapunta na po ako ng Palawan. Nakapunta na po ako ng Mindanao. Nakapunta na po ako ng Mindoro, Oriental, Occidental. Sa Hong Kong, hindi pa sa December. Sana all. Lalo ito yung pinakapanalangin sa sunod, no? Ang gusto ko unang mapuntahan yung Hong Kong. Kasi nandun yung mga hitang mo yung mga kapatid ni Jesus. Amen? Amen po ba? Pwede ka naman pumunta na kahit hindi ka mangaral, di ba? At sa buhay natin, hindi masamang mangaral. Amen po ba? Sa pagkatagos natin, hindi malaki. So ngayon, sino na yung kasama sa Hong Kong sa December? dapat sa December 1, yung anniversary. So mga taga Hong Kong, no? Happy anniversary po sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang po, sana all. So balik po tayo, mga kapatid. Brothers and sisters, when I was assigned in the province, nakapatid ko minamahal. Sa opisina madalas, ang nandun po yung preacher namin. So ganun po yun, no? Di ba? Hanggang maghapon, hanggang gabi, outreach balik sa opisina. So madalas ako po sa opisina lang. Dumating yung pagkakataon, meron pa yung isang kapatiran na biglang pumasyal sa opisina. Kasi ang opisina naman open eh. Pero yung nga lang, brothers and sisters, sa pagpasyal niya, nagulat po ako at iba yung naramdaman ko. Kasi yung kanyang short po ay pit na pit. Eh, wala pa siya sa asawa niya. So, brothers and sisters, talagang iba agad yung naramdaman ko, parang may kuryente, may spark. So, doon po, walang kwarto, meron yung tabing lang, yung kortina lang, nilagyan ng alambre, tapos kortina, kwarto. Pasok po ako doon sa Lord, ano ba ito? Tuntok po ito, Lord, ilagyan mo kwarto. Kasi, nung time na yun, maglilinis po ako ng electric fan. Eh, sabi niya sa akin, Brother, tulungan na kita maglinis ng electric fan. Eh, may dala pa siya kayo dito. So tayo naman po, ako kasi no, hindi sa pag-aangat ng bangko ko, hindi po ako nag-division para mga babae eh. Kasi sinisira ng gawain ng Panginoon. At kung sinasabi ko yan, kasi karanasan ko yan ang buhay ko. Ito hindi sa magmamalaki ha. Yung mga babae po mahilig sa akin, pero wala pa mahilig sa babae. Kasi medyo mainit, parang mangin na. So ito na ngayon, di ba? Dahil iba yung naramdaman ko, nag-pray ako. Pero salamat sa Diyos. Pili ko kayo sa akin. Salamat sa Diyos. Talagang God is good. Si Lord to the rescue. Biglang may dumating na kapatiran umakyat sa opisina. Diba? So nag-i-release ko. Bumalik sa Lord. Overcoming the flesh. The question is, sabi natin, the question is, sabi natin, ang tanong, ang sagot. Sabihin sa kasabi mo, happy lang. So the question is, how to overcome the lust of the flesh? Sabi natin, paano mapagtatagumpayan ang pita ng laman? Tandaan niyo po ito, brothers and sisters, palaging sinasabi sa ating ng punong lingkod, lagi tayong nire-remind that life is consummated. At alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, ako po yung naniniwala. Ang isang lalaki o babae, kung bakit siya natutokso, kasi pinahintulutan mo. Kung bakit ka natutokso, kasi ginusto mo. Bakit ako to? Patagal na rin ako nag-mission sa province, pero hindi ko po nagawa yung bagay niya. Salamat sa Diyos na mga tuloy-tuloy. Kasi yung pinakasalan ko po na basis ko na sobrang maganda sa lahat. Wow! Di ba?
Kasi di ba, kasiraan natin sa Lord yun eh. Kaya tayong lahat, di ba, subject tayo, nagsisisa sa proseso. Walang malakas sa atin, sa Samsung nga eh, nadali ng hita ni Delilah. Pero mahalaga dito, we strive. Ikisikap tayo. Kasi kung hindi rin, what for natin ko tayo? Nakapag-English din ako. Sabi natin, how to overcome the lust of the flesh. And brothers and sisters, bago ko makalimutan, no, ina-appreciate ko yung presensya. No? At salamat po sa pamunan ni Brother Ed sa nating DFC. Namin po ba nagkaroon tayo ng ganitong mga mahalagang activities para sa ating pananampalataya. Pwede po bang palakpakan natin si Lord at sa mga tao namin? Diba? Kadagano yan sa mga kasama ng katuwang. Amen? At iba't ibang groups of chapters. To overcome the lust of the flesh, first is first, number one, recognizing the attack. Nakikita niyo ba kayo? Tandaan niyo po ito. Hindi mo pwedeng labanan ang iyong kalaban kung hindi mo alam kung sino yung kalaban. Are you getting me? Amen? Kaya sa atin, para mapagtagumpayan mo kita ng laman, brothers and sisters, dapat alam mo, kilala mo yung kanyang pag-atake. Sa amin po mga preachers, katulad po ng madalas, na tinatawag, di ba, may pinaturo sa atin. Maging punong likod, binanggit yun eh. Ano po yung tatlong G na kinababagsakan ng mga preachers, ng mga likod ng Diyos? Yung dalawang G doon, ano yun? Galonggong Brad, galonggong. Ay, walang natawa. Buti meron dalawa, tatlo, kakunti tayo. Yung tatlong G, sabi natin, tatlong G. G, number 1, G number 2, G number 3. Ayun na ba yun? Sabi natin, gold, girl, glory. Yan po yung pinababagsakan ng mga likod ng Diyos. Amen? Hindi mo ba kayo? Pera, babae, at yun po, paglaki ng ulo. Amen? Kaya pag may sabi sa iba, galing-galing mo na. Pwede ka na magsarili. Ha? Amen po ba? Gawa ng demonyo yan. Dapat alam mo yan. Sabi natin, recognizing the attack. Pagkilala sa pag-atake. Dapat alam natin kung kailan na-atake. Brothers and sisters, ang isang masamang pagdanasa o yung kita ng laman. Let's go to the next. Sabi dito, in the Bible, spiritual attacks are attempts by the devil to turn people away from God's will. Kaya ito'y paliwanag dito. Sa Biblia, ang mga spiritual na pag-atake ay ang mga pagsisikap ng Diablo. Biruin niyo po yan. Kung ang Diablo po masipag, dapat ang mga magagawa ng Diyos masipag din. Kasi 24 oras ang Diablo po nagtatrabaho eh. Pero yung mga magagawa, hindi naman sa lahat. Diba? Come what may. Kung sino na lang ang dumato, dumato. Kaya nga dito, kung sino lang yung dumato, kung ilan na lang yung atin. Alam mo na kapatid, sa inuutan mo ngayon, nalungkot po ako eh. Kigil ko ba kayo? Kasi minsan, di ba, yung mga dumadalo, parang nawawala sa eksena. So, hindi mo niya nagtatrabaho, kaya dapat tayo rin po. Amen? Huwag natin gawin yung ating sarili na idol. Amen? Mahalaga na tayo po ay busy, higit sa lahat para sa Panginoon. Now, the Bible describes the devil as a prowling lion. Sabihin natin, prowling lion. Ang other term na ginamit dyan is roaring lion. No? Who seeks to kill people spiritually. Kaya ang Diablo, demonyo impacto, sabi nyo, kaya ang Diablo, demonyo impacto, tingin ko kayo sa inyo katabi. Sabi sa kanya, kaya ang Diablo, hindi naman sa inyo eh. Sabi ko lang sa kanya, kaya ang Diablo, demonyo impacto, nagtatrabaho yan. Walang coffee break. 24 oras. Umahalan ng masisina. Tinitignan niyo yung mga tamad sa prayer meeting. Tinitignan niyo yung mga walungkot, yung mga kuripot. Tinitignan niyo yung mga nanulupay-upay. Bakit? Kasi katulad ng mga liyon, yung mga asa. Mura-mura. Katulad ng mga usa, kung sino brothers and sisters, no? Yung mga dismalingado, yun ang unang inuupo. Hindi mo sa katabi mo, gusto mo ba yun? So that is number 1, brothers and sisters, di ba? Recognizing. Nakapagmamahal. Recognizing when an evil desire is attacking you. Kaya ito po nung pinagdilayan ko, sabi ko napakasimple ng message. Napakasimple ng mga sinasadya sa atin na dapat gawin, pero very impactful. Diba? Katulad sa atin, para mapagtagumpayan mong kita ng laman, dapat alam mo yung kanyang pag-atake.
Kung paano siya umatake at kung kailan siya aatake. Amen? At number one na umatake sa atin, di ba, walang iba kundi temptation. Sabi natin temptation. Nation. The attacker may use, di ba? Ang ginagamit ng Diablo, di ba, walang iba kundi tukso eh. The attacker may use temptations like judgment, lust, envy, or greed to draw people away from God. Sabi nito, maaari gumamit ang magnanaka, o sabi nito, no, ang mananalakay ng mga tukso tulad ng paghusga, pagnanasa, inggit, o kasakiman versus Jesus upang ilayo ang mga tao sa Diyos. Yung binanggit ko na yun, yun po versus Jesus. Yung ginagawa ng pagkataka. At silang lahat ay nanggili. According to the Bible, evil desires are thoughts, actions of forces that diminish light and go against God's plan for creation. They can come from the flesh, the world, or Satan. So ito po yung tatlong kalaban natin ng Kristiyano. Sabi natin, the flesh, the world, and Satan. So sa basic Christian maturity, sa paksa overcoming the lust of the flesh, sa pinapayawan ng brother nato, yun po yung ating kalaban. The flesh, the world, or Satan. And here are some Bible verses that discusses evil desires. Kaya sabi dito, nakikita ko ba kayo? Sa Colossians chapter 3, verse 5, therefore, put to death your members which are on the earth. Fornication, uncleanliness, passion, evil desire, and covetousness, which is adultery. Sabi na ang salita ng Diyos, ASND, sa Tagalog Contemporary Bible, kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhan nga sa inyo. Sabi natin, patayin na ang anumang kamunduhan nga sa atin. Ang sexual na immoralidad, kalasuhan, pagnanasa, at kasakiman, nakatumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. At ito yung maganda mga kapatid, going to verse 17 ng Galatians 5, ng Galatians chapter 5. Sabi sa verse 17, the flesh, for the flesh, yung binasa natin kanina, for the flesh, no? Yung the lust are against the spirit, and the spirit against the flesh. There are contrary. Sabi natin, they are contrary. Kaya ang sabi dito, brothers and sisters, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa ninanasa ng Espiritu. So to speak, magkatunggalito yung dalawa ito. Sabi natin, ang laman at ang Espiritu ay magkalaban. Kaya sa buhay ng Kristiyano, tingin kayo sa akin, di ba? Sa buhay natin, katulad ni Apostol Pablo, sa Romans chapter, brothers and sisters, nakikinig ba kayo? Di ba? Doon sa sulat niya sa Romans 17, salamat Lord. Romans 7, 13 to 14, anong sabi niya? Alam natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. In other words, sabi ng Apostol Pablo, totoong lingkod ng Diyos, we know that the law is spiritual, but we are carnal. Alam natin ang kautusan ay spiritual, pero sabi doon, tayo yung makalaman. Kaya ang awiting brothers and sisters, patungkol dyan, amen, ay nagsasabi ganito, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Yo. Di ba ganun sa atin? Bakit ganun? Ito yung kalooban ng Diyos, ito yung gusto kong gawin, pero, di ba? At hindi ko siya nagagawa, at iba yung nagagawa ko. Bakit? Dahil may kasalanan na naghahabis sa akin. Pero di magandang balita, ang sabi ng Galatians 5:24, at pinatay na ng mga nakagamis sa Kristo, ang kanilang laman. Pag hindi kayo pumalakpak, papapalakpakin kayo. Pag hindi kayo sumigaw, kasi sigaw. Amen? And let's go to the next, number 2, brothers and sisters. Medyo may isya pa sana ako sa inyo na isa pang kwento sa Pasko na Number 2, to overcome the lust of the flesh, stopping the thought. Sabi natin, stopping the thought. Pagpipigil sa iniisip. Kaya habang nakaupo ka dyan, sinasabi ng demonyo sa'yo, nagugutom ka na. Kumain ka na. Sabi mo ba? Sabi mo sa kanya, demonyo. Tingin ulit sa kasabi, sabi mo, demonyo. Diba? Sabi mo, manahimik ka. Huwag mo kang paksuhin. Tumigil ka. Dapat pag may mga ganitong gagawin, di ba? Medyo, di ba? Lampas muna tayo sa sobrang kain.
Kahit yung light lang, para medyo, diba, ang Holy Spirit naman talaga yung makapag-penetrate. Sabi natin, stopping the thought. Stopping the thought. Diba? Stopping the thought immediately. Hina ko ba? Ibig sabihin, pagpigil sa inyong isip. Dapat agawan, agad-agad na pagpipigil, lalo-lalo na sa masamang kaisipan. Now, the Bible suggests that person can stop negative thoughts by controlling what they think or what they think about. Sa madalit sabi, brothers and sisters, na ano sabi nito? Ang Biblia ay nagmumungkahi na maaaring pigilan ng mga tao ang negatibong kaisipan. Ay listening sa pamamagitan na pag-control sa kanilang iniisip. Sabi natin, pag-control sa kanilang iniisip. Tandaan niyo po, ang ating pong isip ay katulad ng computer. What comes in, comes out. Nakikinig mo ba kayo? Dapat sa ating pong buhay, brothers and sisters, iniingatan natin ang ating isip. Dapat hindi natin pinapasok sa lupot, galit, kinunakit, kasakiman, lalo na yung mga gawa ng pita ng laman. Sa halip, anong sinasabi nito? Sa halip, brothers and sisters, ang piniprescribe, nire-reseta ni Apostol Pablo is this. Tingin mo kayo sa akin. Anong sabi niya? Mga kapatid ko minamahal? Okay. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 8, says, to think about, no? Sabi niya, says to think about things that are true. Sabi natin, Philippians chapter 4 verse 8 says to think about things that are, sabi natin, true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. Amin po ba? Na ang dapat daw isipin natin, brothers and sisters, ay yung mga bagay na totoo, marangal, tama, hindi yung may tama. Tama, dalisay, kaibig-ibig, kahanga-hanga, mahusay at kapuri-puri. Kaya kung nais natin mapagtagumpay ng pita ng laman, dapat sa ating mga Kristiyano, yan ang gawin natin. Ang isipin natin, brothers and sisters, hindi mga bagay na kung saan makakapinsala sa atin. Hindi mga bagay na kung saan mas lalo natin mapipid, mapagyayaman ng pita ng laman. So, ibig sabihin, yung lahat ng binanggit ko, pag hindi yun ang ginagawa natin, hindi yun ang nilalagay natin sa ating isipan, kababa sa ating puso. Yan ang lugar. Labag yun. Sa kalooban ng Diyos. Gawa yun. Nandito nito. Sabihin natin, stopping. Anong stopping? Yan, the thoughts. Amen po ba? Stopping the thoughts immediately, lalo ng mga negative thoughts. Ano po ba? Amen? Yung mga masamang kaisipan, brothers and sisters. Kaya sinasabi dito, mga kapatid minamahal, okay. No? Kaya sinabi kanina, brothers and sisters, ang isipin natin ay mga bagay, ay ibig, marangal. Amin ko ba? Yung mga bagay, brothers and sisters, na bibigay kaluguran sa Panginoon. Kaya nagagdag natin, brothers and sisters, sisimplihan ko lang. Thirdly, kasi lima po ito eh. Tama na po isa lang. Kasi ang paniniwala ko po, ang pangangaral wala sa Ama sa ito. After all, hindi naman kami nagpapala sa inyo, kundi yung Diyos na nagdadala sa amin sa inyo para naman. It is the Holy Spirit, the Master Body, which should bless us. And thirdly, mga mahal, ako na yung dalawa, no, acting on the righteous. To overcome the lust of the flesh, para magtagumpayan natin. Ang gawa, ang pita ng laman, ang nasa nito, brothers and sisters, ang sabi nito, acting on the right choice. Sabi natin, acting on the right choice. So to speak, paggawa ng tamang desisyon or pagkilos, amin po ba? Ayon sa tamang pagpili. Nakikinig mo ba kayo? Ang buhay ay hindi laban o bawal. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nagtatapos sa prayer meeting. Ang tunay na pagiging Kristiyano ay nag-uumpisa paglabas natin sa liwanag. Kaya sabihin sa iyo kapatid, gawin mo yung tamang desisyon para hindi ka tamaman pagdating ng Panginoon. Tama ito ba yun? Making a right decision or a right choice means selecting an option that is correct and in line with the facts. It can also mean choosing an option that will have a positive impact on yourself and others. Kaya ito po yung maganda eh. Bago natin gawin ang isang bagay, katulad ko po,
Kung ako'y magbababae, kung ako'y gagawa ng hindi maganda, mandidispalto ng pera, isipin mo, sino madadamage? Ang gawain? Sino madadamage? Sa pamilya mo. Kaya yan po may domino effect, di ba? Kaya kapag gagawa tayo, brothers and sisters, gawin natin yung tamang desisyon, gawin natin yung tamang pagkilos. Kasi kapag tamang ginawa natin, maluluwalhati ang Diyos, ikalalaan ka ng pamilya mo, pati yung mga prayer partners, ahangasin. Wala pong bayad ang palakpak, wala rin pong bayad ang pagsigaw. Amen? Ang paggawa ng tamang desisyon ay nangangahulugang pagpili ng opsyon na tama at ayon sa mga katotohanan. Maaari rin itong mga hulugang pagpili ng opsyon na magkakaroon ng positibong epekto sa iyong sarili at sa iba. Kaya lagi binabanggit sa atin ng Proverbs chapter 16, verse 1 to 3. Anong sabi niya? Human belongs to plans of the heart, but from the Lord comes the prosper answer of the tongue. All persons' ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Kaya may timbangan ng Panginoon. Tinitimbang niya po yung ating ginagawa. Verse 3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish you. In other terms, ang ginamit na term doon, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Sa buhay natin, brothers and sisters, hindi ito pagwakuan, hindi ito patalinuhan. Ang pinananahanan ng Panginoon ay yung mga tao nagpapaubaya sa Espiritu ng Diyos. Ang mga tao mas lalo napapalapit sa Panginoon ay yung mga tao pinipili nilang ipagawa na nila naman upang si Kristo ang maghari at mabuhay sa kanila. At dapat ganun tayo. Amen? Nasa taong pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Inakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon ang makapag-uhusga. Meron siyang timbangan kung ano talaga ang ating motibo. Diba sabi ng Bible, may landasin at sa tingin ng tao ay tama, pero sa Diyos ay katama. Amen po ba? Kaya minsan, naging-ingat tayo. Diba? Brad, kaibigan lang naman kami. Oo nga po, din nagusto sa isa. Kaibigan, din magkakaroon na kailangan. Diba? Kaibigan. Brother, binata ka ba? Ano sa tingin mo? Sa tingin ko parang binata ka pa eh. Sagot naman siya, di bagay tayo. Kaya, bagay talaga sa SDM nila. Nakakapatid na nahihikan na sila. Amen po. Amen? So yun po, verse 6, verse 3, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Wow! Pakisabi niyo ito, wow! Diba? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Amen? So bago tayo tumayo, brothers and sisters, sabi ni Charles Stanley. No? Sabi niyo po, Charles Stanley. Sabi niya dito, God will never tells us to do something that gratify the flesh. Hindi tayo kailanman utusan ng Diyos na gumawa ng bagay na nagpapasya sa pina ng laman in favor sa laman. Hindi ka utusan ng Panginoon na gumawa ng karumal-dumal. Hindi ka utusan kailanman ng Panginoon na gumawa ng kahalan. Ang mga bagay na ipagagawa niya sa iyo ay yung mga bagay na kung saan, brothers and sisters, magdudulog sa iyo sa kapuspusan at paglakad sa Espiritu Santo. Sabihin mo sa iyo, katabi. May sasabihin ako sa iyo. Sabihin mo sa sinabihan, ikaw din katabi, may sasabihin din ako sa iyo. Sabihin mo sa kanya, dahil dyan, sabay na lang tayo. Sabihin mo sa kanya, ito yung sasabihin ko sa iyo. Sige po, vice versa. Sabihin mo sa kanya, ito ang sasabihin ko sa iyo. Bilang Kristiyano, prayer partners, anak ko El Shaddai, ikaw ang pipili kung anong lakad Kristiyano ang gusto mo. Gusto mo bang sakan? Gusto mo bang diretso? The choice is yours. Tayo po tayo ng brothers and sisters at sa oras nito patuloy tayong lumulog sa Panginoon. Kaya natin ang ngayong hapon ito ng ating buong pagkatao ay maging sisignan, tahanan, maging dusalik at templo ng Diyos. Yes, wala po dito perfecto, wala po dito magaling, wala po rito okay na.
Sabi nga, di ba, madalas si Bata Lambi, di ba? Hindi pa tapos, kaya inaayos. Lagi tayo inaayos ng Panginoon, pero depende sa decision mo kung gusto mo magpaayos. Thank you, Jesus. Feel the presence of God. Okay, papaya kayo mga mga ito. Wala kayo hindi na wala. Hindi tayo makalain at hindi gawa ang wala ang Lord sa buhay natin. Sige.